Ayan, alis ulit tayo. Bali, raride tayo ngayon gamit yung ating si Bobby, si Bob. Papakilala ko pala sa inyo yung aking buddy ngayon, si Bob. Ito yung aking gamit ngayon. So wala tayong destination kung saan tayo makarating uli. Bahala na kung saan tayo makadiretso. Pero hanap tayo ng maganda-gandang mapupuntahan. Bali, ano tayo ngayon? Cruising bike. So, yun guys, good morning! Guys, we're filming this sa ating Insta360 na sa harapan natin. So hindi ko mailagay yung ating GoTree dyan sa ating helmet. Medyo masikip pala yung helmet natin. Pero ipasok yung ano, kailangan i-ano pa natin. So now, yan, we're cruising. Hindi lang natin alam kung saan tayo dadiretso. Pero iniisip ko pag tayo nasa ano na, kung maglulubo tayo, depende sa capacity ng ating paglubo, kasi medyo ilang kilometers, malayo-layo din. So try natin dyan sa may landing point. Ating helmet is clear na clear. Sobrang ilang kalaban natin. Medyo mainit yung ating helmet ngayon. Napagtagal tayo kasi kala natin makapag-ride tayo ng gabi. So hindi natin nailagay yung tinted. Kaya ang tagal. So ayan, we're cruising along Santo Tomas. Going tayo na San Pablo. Bahala na kung saan tayo doon, kung sa landing point or wala na kung saan, kung magdadiretso tayo ng basta bahala na kung saan tayo makarating. Hopefully yung ating mic ay nagana dito sa ating Insta360. Yeah, bali ito, flex ko lang tumating si Bob. Bali ngayon lang natin ito gagamitin. Medyo ginagamay pa natin kung okay ba, ganyan. Pero okay naman siyang gamitin. Ganda yung arangkada niya. Yun lang ang gusto ko rito. Tapos ang pinaka isang gusto ko dito is malambot yung clutch. Yun yung isa number 1. Hindi mo kailangan yung top speed na nahabol mo kasi hindi naman siya yung pang top speed like ng mga sports bike. Pero cruising, panalong-panalo naman siya. Yun. At saka gusto ko pa rin dito, isa pala, may lock yung brake. Kaysa mag-park tayo, merong lock yung ating parking brake, tapos ABS, FI, kaya medyo matipid-tipid naman sa gas. Mga singitan naman, okay din. Yung helmet lang natin ang init. Yan, hindi natin dala yung tinted. Patay tayo dyan, talo tayo sa init nito. Sunog ang mukha natin. Balik na direct tayo, wala akong cover. Ayan, nandito tayo sa katrapikan. Daming halimaw sa labas ha. Ano yun, mga
mga cargo ako. Hindi tayo nakapagtinte ng helmet. I forgot it. Hali nga pala. Nailagay natin itong clear pero wala. Ano nangyari doon? Nabangga. Ayan guys, may nag-semplang doon. Di ko alam kung ano ba sinemplang or hindi man natin nakita ng nasa likod. Pero malayo naman tayo. Hindi naman siguro tayo or what. Siguro sumisingit ay hindi kinaya. So ayan guys, baka siguro try natin landing point na lang tayo siguro. Kasi nagilid yung ating helmet, ang init. Clear na clear. Wow, my god. Yan yung isang ano natin dito. Kamali tayo ng suot ng helmet ng gabi. Ayun. Ang isa rin palang okay dito yung napalitan yung shock sa likod na all-in. Ayun. Okay din yung ano niya, yung handling tsaka yung bounce sa likod. Suwabe naman siya. Talagang pang-cruise na. Pero ang isang ano dito, pag medyo matagtag, yun yung isang forum ng iba na matagtag yung ayun. Pero ito, palibasa yung palikta nga, yun, medyo okay na rin. Yan, okay na rin. Kaysa mag-e-NMAX tayo, ito at least medyo malaki-laki CC, expressway legal, kaya mas okay na rin talaga ito yung ating and the turner. Yan yung isang mga gusto dito sa ating cruiser bike. Bali hindi na muna natin ginamit si AK kasi ito na muna yung ating ano yun ngayon kasi hindi nga natin nagagamit. Lalabas natin to after na makuha natin. So almost kasi kung hindi yung ating supermoto ginagamit, yung ano, yung Ninja nga bihira rin natin magamit kasi ewan ko, medyo gusto ko namang medyo magbago-bago kaya siguro at saka gusto ko na rin mapalitan yun eh. Yun ang isang pula ng iba, pag maliliit yung kamay mo medyo malaki yung grip kasi nito, bitin niya daw yung ano, yung throttle yung sa brake yan. Yun yung isang issue. So yan guys, diretso tayo landing point. Pag hindi tayo nakadiretso yung landing point, diretso tayo sa Lubog. Boom, maabot tayo. Akala mo mabagal yung gauge pero hindi eh, ramdam ko yung ano niya, yung hatak eh. Pero sa rekta talaga medyo ramdam mo yung hangin kaya hindi mo kayang i-top speed o mabagal lang talaga yung gauge nito. Siguro hindi nakaayos dun sa pero kita mo naman nag 8,000 RPM sa ano niya, kaya lakas naman ang torque eh. Siya kung cruising type lang pero compare sa adventure bike zero. Tapos ang ganda sa kanya naka-deep clutch na kahit hindi ka na
speeds lang nito ay 900, 930, kaya medyo be-breakin pa talaga natin, hindi pa siya talaga stable yung engine. Siguro mga 5 doon natin malalaman yung bali dito tayo, sa kabaan na tayo ng San Pablo, Alaminos, yan. Okay naman yung ABS nya, working, hindi siya yung automatic na lalak. Kaya ayun, swabing-swabe naman siya. Saka ayun nga, yung kagandahan sa cruising type, hindi ka pagod. Yun lang ang gusto ko dito sa motor. Ewan ko, parang easy kaya ayoko na rin i-modify. Kung ano na lang yung tsura nya, okay na ako doon. Wala na akong gustong palitan. So dito na tayo guys, Alaminos Bypass Road. Ito tayo naman kasi dito sa may Alaminos Traffic. Yan naman natin yung isa medyo matagtag. Okay naman siya. Ramdam mo yung tagtag kasi gawa na. Yeah, nice ka nga. Yung isang ano mo lang talaga dito, masyado mababa yung ilalim. So medyo saya din. Kaya yung ating ano, masyado mabigat na ng hangin. Lagi lang tayo sa takbo guys. Tumasik yung ating camera. Kaya medyo chill lang. Yan guys, kita nyo yung, hindi ko alam kung anong bundok yan, pero swabe. Tikol ba yan? Kaya guys, sino nakakapanood, anong bundok yan? Ayun ba yan? Kasi perfect ko niya. San Pablo, wala akong alam dito San Pablo na ano eh. So ayan na, papunta na tayo ng San Pablo. Bisa ba, bali ito, wala naman tayong, sabi ko nga, wala tayong destination. So iikot tayo ng landing point kasi gusto ko i-check yung landing point kasi baka mag-camping tayo sa araw kasi halos taon na rin yung ating last na solo camping. So ngayon aalamin ko kung saan yung lugar din, kung pwede na kayo mag-camping. Try natin. Hindi man tayo magagas kasi 1 hour pa lang naman yung mababawas. Yun lang ang medyo ano natin guys, hindi tayo makapag-banking kasi gawa na mababa kasi yung ano niya, ang budyo. So yun lang yung medyo ano natin dito, hindi siya pang banking talagang chill lang kasi sasayad yung ating gilid. Delikado rin, siyempre. Hello, still filming ba? Okay. Camera check. So ayan guys, San Pablo na tayo. Gamit natin itong ating si Bob. Ito na, napasa tayo ng Alaminos. Medyo ano lang dito yung cambio, hindi kasi nasusulit. Kaya yun lang yung isang natin. Pero okay naman, baba ka lang natin.
tayo. At least ito na yung ating dream na bobber. Yan. Yun lang natin, ano natin, helmet talaga. Ang init, kitang-kita ko yung ano, yung sinig ng araw sa mata. Hindi tayo nakapag-tinted ng helmet. Lugar. Yun lang, hindi natin talaga lang siya may sabay doon sa mga big bike na kaya natin may banking-banking version dito. Yun lang yung isang medyo hard. Ewan ko, kasi hindi ko pa natatandya yung lean at saka yung side niya, yung ano. Siguro pag nasanay na tayo dito ng lagi itong gamit, baka ano naman natin. Ano na rin natin, mahululin natin yan yung tamang, yung saktong lean natin na hindi sasayad. Kasi ngayon hindi natin makakontrol pa, siyempre. Yung hindi pa natin gamay. Pero later, mo, alam ko na yan pag span natin i-banking. Pero usually itong bobber pang cruise talaga hindi naman siya pang bankingan. Talagang ano niya yung category niya. Ang maganda naman dito sa nakuha natin to is low mileage nga. Kaya tayo pa lang ang mag-break in. Usually naman lahat yung ating mga motor tayong nag-break in ng mahaba. Ano lang, yung except yung ating Ninja na medyo mataas na yung mileage yung nakuha natin. Pa naman yun. Kasi laging brake strike naman. Kaya lang, naging trophy bike na kasi tagal na. Hindi ko na ibenta. Kasi na ako kay Hard. Ngayon parang ayaw na rin ni Hard. Kasi gawa nga ng ayaw sa school nila. Hindi ko alam kung bakit ano ang issue. Kung bakit ayaw na magmotor ni Hard. Yung pala, hindi na siya pinagagamit ng din nila na ano sila na huwag na magmotor. Nagamit na ay malaking motor. Kasi baka rumaksidente sa buti ng school. Yun ang dahilan kung bakit hindi na siya nagmotor. Kaya nag-ano sa akin si Hart na ipalit ko na lang daw sa Vespa yung Ninja niya. Kaya lang, nihinayang naman ako. Kaya parang siyempre pwede naman Vespa tapos mag-a-add. Kaya lang Vespa na rin kasi halos lumalaban na rin yan 300 So ito na, pabayan na tayo ng San Pablo. Going na tayo doon. Kaya lang dadaan natin puro bangkingan Pero okay lang, carry naman. Hindi na lang tayo masyadong mabibilis pag sa palig para kontrolado natin. Napapa ako ng cambio. Napapa ano ko pa-slip ako. Talip negative pag-aarap natin. Sakit sa mata ng init. Kalaban natin. Yun lang ano natin. Sa Vespa naman, okay din. Kaya lang ang isang ano mo lang doon, nakakapag-dialing din gamitin. Like yung dating Vespa ko, halos inano ko yun, halos binamping-bamping ko pa nga yung last time. Nagbaler kami. Halos sayad ng gilid nun. Halos yung may dispose ko puro bangos yung ilalim. Yun lang kalaban ko. Init talaga guys. Medyo mahaba yung ating handle. So yun lang issue natin. Sunog ang mukha natin ito mamaya. Siya. Yung unang take ko nito medyo gargar siya yung arangkada, pero may parang hindi na. Ganda na yung ano. Ganda na yung pasok ng ano niya. Torque siya pero yung kanyang chain o yung kanyang gear hindi siya ganun kalaki, kaya yung arangkada niya is mahaba. Yun naman yung ano. Malalaman natin pag ahunan kung anong output ng ahon.
content, subscribe kayo sa aking channel 69 TV Vlogger. Dito na tayo, bayan ng San Pablo. So kaliwa tayo. Ayan ang simbahan ng San Pablo. Tapos kanan tayo. Tama ba tayo? Nagkarlan no? Ito yung way papuntang Rizal, Laguna. Yan yung mapuntahan yung landing point, tapos yung Tayak Hills. Yan. Ito yung waypoint. Ating sapatos naman, saktong-sakto lang dito. Actually, matagal-tagal na natin hindi nagamit itong aking boots na to. Kasi nga, nawala yung aking classic bike. So, yun. At least nagamit natin ngayon. Success naman. Pinost ko to kasi akala ko ano. Pero dapat magkapalit ako na medyo maliit. Kasi, yung loob naman, medyo, hindi naman siya masikip. Kaya lang, lalakayan lang ako bulking tingnan. Kaya, ang plan ko, bebenta ko to. Bibili ulit ako ng bago. Yun. Kaya makikita nyo to sa aking marketplace na binibenta. Bali binili ko to dati nasa 8K 7 plus, ganun. Tapos ngayon binibenta ko na lang siya ng 4.5. Tapos ngayon kasi ang bago nasa 6 plus. Dito na tayo, way na tayo ng Nagcarlan, Laguna. Ay, Nagcarlan pala. Rizal, Laguna na po tayo. Kaya lang, parang puno na yung ating memory. Check na yan, ubus na agad ang ating memory. Di pa tayo nakakapag-vlog. So yun guys, i-out ko muna to kasi maubusan tayo ng charge. Kaya po yun? Tapos ay dalawang laptop. Ano po yun? TV. Ayan guys, nakapag-guys na tayo ng camera. So, nandito na tayo sa may papuntang landing point. So, ayan, yung ating is filming, pati yung ating isa 360. So, ayan guys, diretso na tayo. So ito, ahon na tayo, papunta na tayo yung landing point. So ito yung way niya papunta roon. So ayan, ang tambucho, hindi ko napansin. Taas pala yun. Taas pala yung humps na yun. Sayang, tambucho natin na naman. So ito, ang dahing humps pala rito. Sanay kasi tayo dun sa ating motard na baliwala yung humps. So ito guys,
Yun na yung Banahaw. Ewan ko lang yung landing point. Bali first time nating pupunta rito, hindi natin alam. So nangangapa pa tayo dun sa place. Dun sa kabila sa may ano, napupuntahan natin yun. Pero ito bihira pa. Bali first time natin tong travel tong landing point. Doon na lang tayo magbe-breakfast sa taas. May mga ano naman siguro doon. Kasi nakita naman natin sa vlog na may mga kainan doon. So yun, tayo laban natin talaga dito. Yan ang isang problema ko naman dito guys, sa ano natin dito sa bobber natin, baba. Halos side and side sa ano, sa kahit hams lang. Eh kasi sa ibang bansa naman kasi wala masyadong hams. Dito lang sa atin meron eh. Meron bukol. Salang-sala talaga yung ating nadalang helmet. Putras na ano, yung lens. Sobrang init. Pero at least okay naman. At least yung ating ano, clear na clear yung ating kuha ng ating camera. Yun. Hindi lang tayo makaratot dito dati kasi alam yung mga dadaanan kung saan may mga hams. Tapos nasilo pa tayo sa araw, ang dahil pang lubak. Yan, kaya lalay lang tayo. Hindi tayo makapag ano. Sakto-sakto dito yung ating motard. Pero papaltan ko ng gulong yun. Pag napaltan natin ng gulong yun, suabing-suabi na tayo dun. Kahit irat-rat natin na irat-rat dito, wala tayong ano ba, ganda na, ano yun, ano kaya yan? Ayun guys, so nakita nyo ba yan? Para siyang resort din. Ito medyo bankingan tapos uphill na rin. Ayan, kaya medyo lalay tayo kasi basa yung kalsada. Same lang din ng daan ito, parang same lang din ng Tayak na uphill tapos medyo yan, gantong-ganto. Sabi nga paikot daw ito eh. Bali kaya tayo nag-travel dito eh, gusto ko ring malaman yung ating pagkakampingan next time. Ayan, plan ko mag-camping dito. Ayan, alali lang tayo sa pag-akit dito kasi medyo matagtag yung daan tapos mambasa. Hindi pa natin gamay to kung anong kapit ng gulong sa basa. So ayan, pakit na tayo ng landing point. Medyo malamig-lamig. Bali guys, ayan, vlog tayo dito ng konti. Pero hindi tayo tatagal yung camera natin dito sa at medyo maski pala yung aking helmet. Halos sakal na sakal yung aking forehead. Kaya makapag ano tayo, saglit na saglit lang. Siguro after doon pagdating nga sa taas. Yan. Oh shit, dami. So ito yung guys yung daan papunta ng landing point. Medyo hindi siya ganun kaganda at medyo matagtag. Kahit sementado, ang daming ukit-ukit. So amsa naman. Hindi advisable dito yung mababa.
Pero at least alam na natin yung ating dadaanan pag tayo nagpunta, pag tayo nag-camping. Kasi pwede mag-camping dito kasi dala tayong sasakyan. So yun guys, ito yung matagal ko nang gustong puntahang last time na yung camping site, yung landing point. And then ito na nga tayo, ito na yung time na napuntahan natin to. Pops, lampas tayo pala landing point. Saan pa ba tayo? Saan yun? So kailangan pala natin kumanan, butit di tayo naligaw. Ito pala, matarik na daan. Ito ang problema sa hindi na siya. So ito yung daan papuntang landing point. Ewan ko lang kung saan yung diretsong yan. Dito tayo sa Nagcarlan landing point. Yeah boy. Medyo matarik lang daw ang daan dito. Yun yung isang, tsaka hindi lang matarik, matagtag. Matagtag, matagtag. Malaba. Solo na naman tayo, solo ride. So ayun guys, solo tayo. Dito naman tayo sa landing point. Ito yung camping site. Actually yan yung Cristobal, Mount Cristobal daan. Parang likod ng San Cristobal, Devil's Mountain na tinatawag. Tapos ginawa na rin yung pandemic, ginawa siyang pasyalan ng mga tao. Kasi nga wala nga mapuntahan yung mga tao. So eto, nabuo itong lugar, naging landing point. Actually yung landing point na to, kaya tinawag na landing point, panahon daw ng hapon, ito yung dinadaanan ng mga babaan ng eroplano, kung saan parang airport ng panahon ng hapon. Kaya daw dati marami mga dito, siguro mataas. Tapos meron ditong medyo madulas lang at gawa ng madbuhangin. Ayan tayo, takbong pogi lang. Kasi hindi tayo pwedeng rat-rat dito. Ayan o, kita nyo guys, dadaanan natin is buhangin. Kaya medyo alalay tayo. Kita nyo naman guys yung place, medyo nasa liblib na naman tayong lugar. First house. Alam ko dito na nagka-camping dito natin sa vlog. So dito nga siguro yung camping site. Pero kailangan makita natin yung mismong binababa ng aeroplano, diba? Tapos saan yung tagos ng Yo guys, ganda ng bundok oh. Yun, tampay ni Junior. May kakain tayo mamaya. Pero katiman natin itong pinakataas.
ahon. Second gear eh, parang ano lang eh. Okay guys, ayan na po yung landing point. Ayan, landing point. Welcome. Picture tayo doon mamaya pagbaba na. Tagarin na lang natin itong kalsada kung saan ano tong meron dito. Wow, ganda ng view. Nakita natin yung baba oh. Ito, parang may camping site ito no? Appealing. Wow. Guys, kita nyo yun? Padalatso pa tayo. Saan yung pinaka binabaksakan ng aeroplano? It is the time. Private property. Parang ganda pang andito eh. Wow, ganda. So yun yung Tayak Hills. May cross na yan. So yung camping site. So yan, yan tayo mag-stay. Tayo, tingin tayo doon. Kung ano, hanggang saan pa ba yun? Nandito, ano ba meron dito? Wala na. Explore na rin natin hanggang baba kung anong meron doon. So bago tayo makyat, doon tayo mag-stay after. Tingin ko ito na yung ano eh. Buntang Tayak ata ito. Haba po. Pero alamin natin yung mamaya. Balik muna tayo. Stay tayo dun. Lang, problema natin. Mahirap mag-banking dito. Hirap tayo baba, tayo makakapagan dito. U-turn, tayo mag U-turn. Anong clear out? Yun ang secret killer. So ikot tayo guys kasi hindi tayo makapag U-turn doon sa ahon-ahon. So bumaba tayo, pero tatanungin natin doon kung saan yung way nung diretsong to. Pag nalaman natin yan, diretsyon natin mamaya. Plan ko mag-stay muna doon sa taas para meron tayong magandang kuha. Yun. So ayan ang Banahaw.